Alden, nantay lang si Catherine. Tapos Catherine mas special kay Alden. Yan at marami pang items sa vlog na ito mga kasembreros. Bago yung sa McDo updates pa natin mga kasembreros, may another pasabog ang Hungry Pita ni Alden kasi magbubukas ito sa Zamboanga. Grabe no? Kaliwat kanan yung business na nagbubukas kay Alden mga kasembreros. And grabing kakulitan ng mga tao dito kay Alden mga kasembreros. So dito ay sa Hungry Pita nila ay parang naglalaro-laro sila no. Single taken hungry, see you soon Zamboanga. Grabe. Ang Zamboanga ay isa sa pinaka southern parts ng Pilipinas mga kasus, pero pinapasok at saka available na rin ang Hungry Pita ni Alden Richards no. Mula Batanes hanggang Hulo talaga ito. Mula Batanes hanggang Zamboanga ang peg ni Alden mga kasembreros ng kanyang ng kanyang Hungry Pita. Tapos ito yung dito sa may laro talaga sa may McDonald's mga kasembreros. Mamaya papakinggan natin ito. Merong instance dito na bago pala yung bago mag ribbon cutting, may sumisigaw kay Alden. Alden ang pogi. Tapos gaganon-ganon yung mga tao, yung si ate dito mga kasembreros. Tapos may isa rin dito na parang nasa parade si Alden. Tapos sabi nung nag-video, kasi nasa kotse sila, ibaba mo. Ibaba daw yung yung window mga kasembreros ng bintana kasi nga ay mag-hi siya kay Alden. Alden pogi mo. So tapos nga kaway-kaway si Alden. Grabe no, talagang walang suplado moment si Alden dito mga kasembreros. Every time na pag may panarinig niya na may sumisigaw ng pangalan niya, and then kumakaway-kaway, talagang todo kaway din ang inyong phenomenal box office Cinema King. So kung kaya siya minamahal talaga ng mga tao. So mamaya papakinggan natin ito. Tapos may isa dito sabi niya, bakit hindi ko mamahalin ang asawa ko? Ang pogi po. Tapos yun nga yung video ni Sir Alden mga kasembreros doon sa may McDonald's niya na naka-red si Soiti mga kasembreros. Sabi niya, parang hindi ako may in love, ang gwapo-gwapo ng asawa ko, sabing gano'n. Tapos si Alden mga kasembreros na. So mamaya naka-close up si Alden dito. Mamaya papangin natin ito mga kasembreros na sobrang kulit. And yun nga hindi ako nagkamali ng sinabi kagabi na talagang jam-pack no ang McDo ni Alden, hindi mahulugang karayom ang kagaya dito no sa pagpasok nila mga kasembreros ni Mayor Arlene. Maliban sa mga gwardya ay talagang grabe. Yun na rin kami, Alden. Tapos yung mga tao, yung mga babae, todo tili man. Yung tili na parang matatanggal na yung alangan. Mamaya papakinggan niyo ito mga kasembreros para kayo din po ay matawa mga kasembreros. Yung tili na mga babae na parang wala nang bukas at saka parang matatanggal na yung voice box at saka mga larynx at saka mga esophagus. Yung sigaw na yung pangalan ni Alden na parang pang isang taon na yung puwersa. Sobrang kulit lang talaga ng Alam niyo yung panatag kasi yung mga fans na kahit anong kakulitan ang gawin nila, hindi ma-off or hindi mapipikon si Alden. Unlike sa mga ibang artista na syempre kapag formal o parang wag kang ganyan, parang sasawayin. So parang walang ganun sa kanya mga kasembreros. Kasi nag-express lang ng mga paghanga itong mga fans kay Alden. So unlike sa alam natin dati talaga nung kay Daniel Padilla ay talaga may mga times na off at saka napipikon siya kahit sa harap ng press people mga kasembreros. Tapos ito, natutuwa ako dito mga kasembreros sabi ng maliban sa aantayin, sabi niya Girl Lizelle, maghihintay kami sa inyong pagbabalik. Tapos pictures nga ng Kath din talaga mag-iintay at maghantay tayo mga kasembreros na maghihintay tayo sa kanilang pagbabalik on screen mga kasembreros post ito ni Girl Lizelle Shin Osni. Tapos may mga emoji na heart tapos Kath din forever, tapos dalawang puso mga kasembreros, naka black and white ang Kath din dito nung birthday ito ni Ma'am Catherine ng isa, house blessing at saka yung promo pa nga nila ng Hello Love Again mga kasembreros, yung isang picture dito. So tapos ito may si Van, parang Van yung pangalan niya,
Kinawaan niya yung araw at saka gabi na picture ng ano, yung kung pa yung kanong itsura ng McDo ni Alden, pinagkumpara niya yung araw at saka gabi na feature or mukha ng McDo ni Alden dun sa Barangay Kanluran, mga kasembreros. So ang cute lang kasi naisip niya na gano'n, no? Talagang inabangan niyang gabi tapos sa araw, mga kasembreros, na kung ano yung itsura ng McDo ni Alden doon. So talagang ang lupit, no, naisip niya na ganoon. So ang ganda, pareho maganda, no, mga kasembreros. Tapos next item natin, 4 hours ago, post ni Ma'am Naybara, no, si Ma'am Catherine. Hello sa napaka-fresh na katreng na yan. Tapos sa picture ni Ma'am Catherine or pictures ni Ma'am Catherine na naka-white nga siya, no. Alam niyo yung yung damit na ito ni late ko na napansin, yung damit ni Ma'am Catherine na ito at saka yung damit ni Sir Alden dun sa may McDo. Parang twinning din ang dalawang ito, mga kasembreros. Na kung saan ay parang dirty white siya. Tapos yun nga, no, may mga abubot-abot din siya sa damit, mga kasembreros. So talagang twinning din. May similarity kasi sila nung parang tela niya, mga kasembreros. So pero ito po yung damit na ito or parang pictures na ito, mga kasembreros. Hindi ko kilala kung sino itong kasama ni Ma'am Kath. Ay dun sa dun sa Samsam or Someone Someday nila na parang victory or Thanksgiving party yata, mga kasembreros. So tapos ito ay parang nakuhaan lang na picture na maliwanag, mga kasembreros, kasi nga gabi yung kanilang Christmas party, yung kanilang Thanksgiving party, mga kasembreros. So yun, ang ganda nga dito ni Ma'am Catherine, no? Kahit na gabi na ito, mga kasembreros, ay may pa rin, parang may glow, parang may sariling siya, parang may sarili siyang ring light, mga kasembreros, no, si attorney ninyo, na kung saan ay bukas pa rin ang kaso ng Kath. Bukas pa rin ang kaso hanggang ngayon. At tapos, grabe ito, mga kasembreros, 13 hours ago, sleep na yung walang pambili ng cap at eyeglasses. Kasi sobrang mahal pala ng outfit na to ni Ma'am Catherine nung pumunta siya sa IV clinic. Pinakaunang IV clinic visit niya, mga kasembreros, no, itong cap niya na human-made ay 4,100. Saint Laurent or Saint Laurent ay na glasses, mga kasembreros, ay 27,595. Grabe. To afford naman ni Ma'am Catherine talaga yung mga ganitong outfits, no, hindi pa kasama dito yung kanyang quintas at ang kanyang damit or kanyang tuxedo Americana, mga kasembreros. So ang cute lang ng caption dito ni Jepoy Celebrity Studio, no. Sleep na, no, matulog na daw yung mga walang pambili ng cap at eyeglasses, mga kasembreros, na ganito kamahal. Saint Laurent, 27,000. Grabe, ang mahal, no, ng eyeglasses ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. Siguro may may grado, no, mga kasembreros. So kasi naghihilamos si Ma'am Catherine paggabi. Tapos ito, 15 hours ago, mga kasembreros, na feature dito si Alden, si Nadine at si dito, yung Koreano si Choi Bo-min, yung sa kanilang So Kapuso United ang nag-post. Asia's multimedia star Alden Richards, multimedia princess Nadine Lustre, and South Korean star Choi Bo-min are officially joining forces for the massive 26-episode V original series. The story revolves around Jao, si Alden si Jao, tapos si Kara naman si Nadine. Dapat Kath na lang. dapat Catherine yung pangalan ni Nadine dito. Two strangers who get caught in the mysterious Siargao curse, a local myth where visitors are either forbidden from leaving the island or destined to lose their hearts to love. So yun, no. Ang grabe, no. Yung collaboration dito ng Korean star na ito ay something na kumaga pa ibang level din ito, mga kasmas. Although marami na naman ngayon na talagang may mga Korean and so on. Ito ang kulit nito, 14 hours ago, posted ni Anarina TV official. Mga-asar lang ako. may mga nababasa akong post about ito kay Christopher Martin at saka kay Bea Binene, nga mga kasembreros, no, na mag-BFF or mag-best friend ito since teen days, no, yung mga bata pa sila, mga kasembreros. So hindi ko na napatapos yung comment niya, mga kasembreros, pero yun,
talagang parang siguro may papa-sarcasm siya na na sinabi dito about sa fans mga kasombrers na bitters kina Christopher Martin at Bea Binene na best friend din po ni Sir Alden. Tapos ito, next item natin, isa sa mga main items natin mga kasombrers, no? Espesyal at mas espesyal talaga si Ma'am Catherine kay Sir Alden kumpara kay Nadine kasi napansin din ito na kagabi, nag-post din ng isang Catherine admin kagabi mga kasombrers na talagang iba, mas sweet so Alden kay Kath, no? Tama mga kasambreros, and of course let's respect yung relationship ni Nadine Lustre sa kanyang fiancé mga kasambreros, no? Na si Christoph Barrio, kasi nga respeto na lang sa relasyon ng dalawa mga kasambreros, and dito na talaga napansin, sabi ko na nga ba yung napapansin din ito ng iba ang sweet ng BFF. Alden Richards, kinilig kay Nadine Lustre, first time magtatambal sa isang series. So hindi naman kinilig si Alden Richards dito, no? Kasi nga si Nadine Lustre ay meron ng boyfriend, at saka si Alden Richards alam niya kung paano dumistansya. No? At kung alam ni Alden Richards, alam ni Tisoy yung kanyang lugar, yung actions, paano yung boundaries, no? Yung limits. No, alam ni Tisoy mga kasambreros, kasi nga expert si Tisoy sa pag-handle ng relationship. So dito talagang mas special at saka mas sweet ang Kath din mga kasambreros. So kasi tayo po ay masugid na fan, so alam natin talaga yung difference, alam natin yung pagkakaiba ng Kath din sa mga ibang leading ladies ni Sir Alden mga kasambreros. So kahit nga kaya Heaven Peralejo dati, no, kahit na single si Heaven Peralejo, ay dumidistansya din siya. Parang may boundaries, no, mga kasambreros. Kung may ginagawa man si Tisoy na ganito ganyan, ay merely for work, for trabaho lang mga kasambreros, unlike kay Ma'am Catherine na merong personal touch at closeness, no, may intimacy kay Tisay mga kasambreros, si Tisoy, kasi nga alam natin yung something nila mga kasambreros, no? Kung kaya tayo po ay team panatag lamang. So sabi ko na habang papansin nito ng ibang admin yung kakaibang sweetness at mas special si Kath kay Alden kumpara sa kay Nadine at sa ibang mga leading ladies mga kasambreros ni Alden Richards. So Kath din, si Kath lang sa kala mga kasambreros, no? Kasi siya ay special someone. Pero ngayon ay single muna ang dalawa mga kasambreros, quiet lang po tayo. And then ito, may isang close-up picture si Tisoy dito mga kasambreros, no? At saka aabangan din natin yung interview ni Sir Nelson Canlas kay Alden Richards mga kasambreros. So wala pa tayo ng video. Mamaya baka kasi nag-voice over ako alas 4 ng hapon. So baka mamayang 24 oras pa nila, no, 7:15 PM ipapalabas mga kasambreros yung interview ni Sir Nelson Canlas na ito. So meron lang tayong mga pictures pero wala pang yung video mismo mga kasambreros. So aabangan natin to, baka bukas ko na maisali yung interview ni Sir Nelson Canlas kay McDo owner mga kasambreros at businessman, producer at CEO, at saka best actor at saka pambansang Bay. Ang daming phenomenal box office cinema king at saka Taquilla king, si Alden Richards. Ang daming pwedeng ibansag at itawag kay Sir Alden mga kasambreros, no? Ibang level. And then ito na nga main item natin mga kasos, inaantay lang ni Alden si Ma'am Catherine mga kasambreros. Sa mga hopefuls na mga Catherine mga kasambreros, no, Catherinatics, alam natin yung usapan ng dalawang ito na inaantay lang talaga ni Alden si Kath mga kasambreros, kasi ang balak ni Catherine ay 34, 33 na yung kanyang edad mga kasambreros na mag-asawa. Pero sana Ma'am Catherine ay isipin mo na mahirapan ka na magkaanak, no? Talagang pinangunahan, no? Pero sana mga 32, no? Kasi 2 years
Yes, mag-30s si Ma'am Catherine, so baka next year or ngayong year mga kasambreros magkakaaminan ang Kathleen mga kasambreros. So, pero palagay ko yung gagawin niya na Sir Alden, no, na kunwari sila na, so hindi niya ipapublic. Tapos mag-announce na lang siya ng diretso ng kasal. So ganoon mga kasambreros. para wala nang mga issue. Kasi doon minsan yung Dongyan niya ngayon parang madami na naman mga bashers at saka mga kasi magtatambal sa panibagong serye yata si Max Collins at saka si Ding Dong Dantes. Na sobrang daring naman nung suot ni Max Collins, no, hindi ko na po ipa-flash mga kasambreros. So parang ano ba nangyayari? But sobrang daring nung suot ni Max Collins sa bagong teleserye ni Ding Dong Dantes. So tapos dapat pagka ganun no, may asawa na si Ding Dong tapos si Marian. So parang parang yung mga tao, syempre pag tatambal mo yan, tapos may asawa na pala si Ding Dong. So sana naisip ng management yung gano'n, no? Kasi nga, ngayon parang ang dami ng mga bashers, ang dami mga negatron na nag-ano sa Dongyan mga kasos. Pero going back, no, sa Kathleen mga kasambreros, ay nag-aantayan lang po ang dalawang ito mga kasambreros, na kung saan ay, palagi ko yung plano ni Alden. Kasi siya yung direct to the point si Alden. Yung parang pag nagplano siya, tapos nandyan na, direkta na sa parang ganun mga kasos para wala nang kasi ang mga tao kapag mahal mo naman ang isang parang siguro yung iniisip ni Alden na kunwari pag naging sila na ang daming bashers ganyan so kapag kagaya nga ng di ba ni Coco Martin at saka ni Julia Montes na kapag nakita naman ng mga tao na grabe yung pagmamahalan nila o parang inseparable sila hindi sila titinag ay tao dito wala naman sila magagawa no parang ganun mga kasambreros kung ako kaya Sir Alden ay talagang mag-amina na kayo. Sarong. Ako talaga yung decision dito. So pero kidding aside, alam natin nag-antay lang kasi during the interview ng Kathleen dati sa Hello Love Again promo nila ay doon natin nakikita yung parang may age. Yung pagpaplano kasi nila iba no kung pa yung Kathleen iba yung plano nila very organized no very well planned lalong-lalo na si Sir Alden talagang grabe siya magplano mga kasambreros pag ganito yung kanya nasa schedule ganito yung sa kanyang plano gagawin niya mga kasambreros no kung pa parang hindi organized no hindi siya messy mag-put ng schedule mga kasambreros kundi very organized schedule no si Alden mga kasambreros at ang kanyang team of course na kung saan ay hinahangaan din ng marami na grabe yung kanyang napaka-organized kasi niya no tapos very OC very meticulous at saka very careful si Alden mga kasambreros especially sa kanyang mga schedules at saka mga plano. Let's say 2026 ganito, 2027 ganito. So grabe na 2027 na agad next year. Pero January pa lang mga kasambreros. So pero tayo po ay team panatag mga kasambreros na inaantay lang ni Alden si Kath kasi kay Alden walang problema anytime anywhere si Kath kasi talagang yun parang gusto niya pa na sabi niya nga doon ay hindi niya pa gusto magka-baby. So parang 34 yung edad niya which is sabi nga ni Mami Min kaya Kath na isipin mo na ang babae may menopausal stage no na hindi na magkakaanak sa gantong edad 35, 36 and so on. So talagang isipin din yun ni dapat no ni Ma'am Kath mga kasambreros pero yun alam naman nila yung kanilang ginagawa mga kasambreros more than we do sa kanila mga kasambreros kasi nga mga buhay nila ito. So yun, tayo po ay mag-aantay no at saka magiging positive thinkers mga kasambreros at hopefuls sa Kathleen mga kasambreros. Hindi man sa ngayon pero patience is a virtue no sabi nga ay patience is a virtue. Kung kaya tayo po ay mag-aantay because there is a virtue in being patient. So, ganun mga kasambreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items, no? Ipi-play ko tong mga kakulitan during dun sa McDo grand opening, mga kasambreros para marinig ninyo ang sinasabi ko
mga random fans na sobrang kulit at sobrang sobrang tawag dito, sobrang yun, kwela-kwela mga kasambreros ang inyong mga yung mga fans ni Alden, mga kasambreros, random fans na umattend doon. So tapos after nyan ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sa pioneer. Baba mo! Ready, 1, 2. Paano hindi ako may labing gwapo ng asawa ko? Sobrang ganda po nitong Word of God mga kasambreros. Ang title natin ay mga salitang huhukman. Matthew chapter 12 verses 36 hanggang 37. But I say to you, Jesus Christ speaking, that every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Grabe. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Babasahin ko po sa Tagalog ha. Tandaan ninyo sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan or paparusahan batay sa iyong mga salita. So, it's either curse or judgment or reward mga kasambreros ang hatid ng ating mga salita. So, sa mundo natin ngayon talagang especially sa mga comedy shows, kunwari mag-hire ng komedyante, no, ang isang nagpipiesta, kunwari piyesta sa gantong syudad, so mag-hire sila ng mga komedyante, no, talagang parang parang naging normal na lang yung minsan green jokes, yung mga dito yung mga bastos na mga jokes mga kasambreros in comedy, tapos tawanan na lang mga tao. Tapos may mga yung iba naman talagang ito rin yung napapansin na mag-hire sila ng basta parang yung words ngayon mga kasama. Although may mga maraming Kristiyano din talaga na mga kapatiran natin sa social media world mga kasambreros na talagang masigasig din sa pag-share ng gospel, sa pag-share ng encouragement, ng motivation, especially using the Word of God mga kasambreros. So ito yung hindi nare-realize, hindi nalalaman na katotohanan mostly ng mga tao mga kasambreros. That is why kung gusto nila magmura, sige magmura sila. Kung gusto nilang sumigaw ng mga bad words, sige sisigaw sila, because there is that freedom of speech. Sometimes yung freedom of speech ay nakalagpas na doon sa boundary, nakalagpas na doon sa bakod mga kasambreros or sa wall na dapat ganito lang siya. Pero dahil ang mga tao ay parang nasanay na niya, freedom ko ito, no? May kalayaan akong sabihin ang gusto ko, ganito ganyan. So, yun, talagang natutuwa rin tayo sa advocacy, of course, ng GMA Sparkle Artist with Sir Alden, na you have to click kindness, no? Talagang let's promote kindness in a world which bitterness and cursing are definitely ubiquitous, no? Kahit saan na lang makakakita ka ng mga cursings, and even sa mga sa mga lyrics ng kanta, talagang yung mga PUTAINA talagang nagiging may mga kanta na ganon, may mga kanta na mga green meaning, no? May mga bastos na kanta,
and so on, no? Kung pa kahit saan, sa kanto, sa ano, so talagang hindi na pinapractice yung ano. May mga nagpa-practice din naman, pero yun, talagang kapag kahit sa public minsan ay sinasabi nilang yung mga pagmumura okay na lang mga sus. Pero let's keep in mind, kailangan maging aware tayo, magiging fully aware tayo dapat na ang ating mga salita po mga kasambreros ay bagaman nakakatuwa sa iba mga kasambreros yung mga ibang ginagawa at sinasabi nila ay hindi pala nakakatuwa sa harapan ng Panginoon mga kasambreros. So yung ating mga malinaw na malinaw dito, sinabi ni Lord mga kasambreros sa Matthew chapter 12 verses 36 hanggang 37 na yung ating mga salita na sinasabi, yung mga walang kabuluhan, yung mga pangit na salita, yung mga pagmumura, no, cursing mga kasambreros, talagang huhusgahan ng Panginoon. Whereas, yung positive naman dito, yung syempre, nagsishare ng gospel ng Panginoon, nag-encourage using the gospel of God mga kasambreros ay may gantimpala, no, may reward na na inilaan ng ating Panginoong Diyos mga kasambreros. This verse speaks to the power and importance of your words in shaping our actions and ultimately our destinies. So destinies, no? Ito malalim ito kasi yung ating tama, no? Destiny. This one speaks about destiny kasi kung ikaw ay encouraging words and then good words and then using the gospel, especially no, using the gospel, yung ating sinasabi at ang bukang bibig sa mundong ito kapag tayo ay buhay pa. So meron tayong part sa heaven mga kasambreros. Kapag puro masama naman, bad words, idle words, mga walang kabuluhan, mga curses, mga kasambreros, ay may eternal condemnation sa impyerno. So dalawa, no? Kung destinies talaga mga kasambreros, it's either yung destiny mo ay sa hell or yung destiny mo ay sa langit mga kasambreros. Definitely, we should choose the latter, yung sa langit mga kasambreros, no? Habang tayo po ay nabubuhay. Kung napakapalad natin mga kasambreros na yung parang within the reach mga kasambreros yung within reach na lang po yung salita ng Panginoon, unlike dati na talagang pinapatay pa yung mga nagbabasa ng Biblia sa ibang bansa, no? May talagang pinapatay mga kasambreros na mga kapatiran nating Kristiyano. So let's continue praying for them. Now think about it. Every single word we utter carries weight and consequence in the eyes of God. Our words have the ability to either build up or tear down, to spread love or show division. So yun na, it's either makapag-create ka ng environment na full of love and kindness and compassion, or you create an environment na chaotic, no, very messy, at saka wala, parang hindi kaya-ayang tirhan mga kasus, kasi nga yung mga salita na na lumalabas sa bibig ng mga tao sa paligid natin or sa bahay ay puro mura. May mga pamilya kasi na gano'n, no, na parang konting kibot lang, ayun ka na naman, PUTA ka. So, ayan, gagala ka na naman. Basta mga bad words yung lumalabas sa bibig nila mga kasambreros, which is kumapaayaw ng Panginoon. This verse reminds us of the incredible responsibility we have in the way we communicate with others. Your words can impact those around you. Are they uplifting, encouraging, and kind, or do they bring harm and negativity? So yun nga, no? Sa social media where everyone can post a comment, post their their opinion, no? Point of view ko ito, so ipopost ko ang gusto ko, and so on and so on. So very open, no, yung social media world mga kasambreros when it comes to freedom of speech. Yung iba nagiging instant journalist, yung iba nagiging instant na mga commentator, yung iba nagiging instant lawyer, yung iba nagiging instant researcher. So okay lang yan, basta positive mga kasambreros. Pero kapag negative, yun nga, no, doon na tayo medyo nagkakaproblema kapag ginagamit ng social media para mang-harsh o para mang-harass or para mang-degrade ng ibang tao using words. So take a moment to reflect on your speech and how it aligns with the values of justice and righteousness. Let this verse serve as a powerful reminder to always choose our words carefully, knowing that they hold great significance in our relationship with God and others. So yun nga, talagang may significance, na may connection mga kasambreros sa ating relasyon sa tao and then sa ating Panginoon, of course mga kasambreros. Kasi sabi niya dito,
galit siya, no? Ayaw niya sa mga taong nag-curse or yung paano sasalita ng mga walang kabuluhan, yung mga kabastusan, yung immorality, no, kahalayan ng mga salita mga kasambreros. So God will give that, will bring that into an account or judgment mga kasambreros. Whereas kapag good words naman, ay yun, may pagpapala. Jesus emphasizes the importance of our words in Matthew 12:36-37 and tells us that we will be held accountable for every careless word we speak. Every careless word we speak. This means that we will have to answer for the words we have spoken, whether they are good or bad, as they reflect the state of our hearts. Our words reveal our true character and can have a powerful impact on others. Therefore, we must be mindful of what we say and strive to speak with honesty, kindness, and love. So yun siya mga kasama. Mas piliin na natin yung kindness, yung love, mas pipiliin natin yung full of honesty, mas piliin na natin yung full of compassion, and basta appreciation and so on. Instead of negative, yung mga nakaka-down ng ibang tao, yung mga nakaka-degrade ng ibang tao, yung parang sa words mo pa lang parang ikaw na yung may-ari sa kanila. So yung mga ganun kasi mga kasama parang ina-underestimate nila ibang tao and so on. This verse serves as a reminder that God is aware of everything we say and nothing goes unnoticed. It teaches us to be intentional with our words and to use them to build up others and bring glory to God. We should ultimately be accountable for the impact our words have on those around us and strive to speak in a way that honors God and reflects His love to the world, mga kasombreros. So yun, talagang napakahalaga. And yun nga, no, kind words should start from our homes, mga kasama sa ating mga anak, asawa, magulang, kapatid, and so on. Kasi doon nabibuild up no, kapag ang bata na-train niya ng mga, kasi yung pamangkin ko, may mga pinsan siya na, yun nga, no, talagang kahit nanay nila, pinapatulan nila, imagine mo, 7 years old, 8 years old pa lang yung mga batang yun, pero 7, 8, 9, 10, so ganun edad mga kasama. So lumalaban na sila sa mga magulang nila, 6 years old pa, so malala. Tao dito, kapag hindi sila pinagbibigyan, talagang sinisira nila yung mga gadgets, yung mga cellphones and so on mga kasama. So talagang nakakalungkot yung ganun, pero yun nga, no, talagang sa awa ng Panginoon ay may pag-asa pa tayo na magbago mga kasama as long as we are still alive sa mundong ito or sa mundong ibabaw. So hindi pa huli ang lahat. Let's open our Bible. Let's pray mga kasambreros for patience. Let's pray for God's love be upon us mga kasambreros, so that our whole heart, our whole mind, our whole life as well will be filled with love, so that we can use it for others mga kasambreros, or we can use it para sa iba, especially our family mga kasambreros. Kasi wala namang ibang benefit yan kapag nadisiplina mo na maayos ng anak mo, no? Kayo rin naman na mag-asawa, kayo naman magulang, kapatid, and so on sa loob ng pamilya yung makapag-benefit kapag sila ay lumaking mapagmahal, maaruga, at saka understanding, no? May full of, parang pag lumaki sila ng disiplinado, ay yung pamilya din mismo ang mag-benefit mga kasambreros. So kung kaya, and of course, no, yung salita, talagang spread natin ito, no, share natin mga kasambreros na yung words na mga walang kabuluhan, walang mga masama, words na kahalayan, immorality, and kabastusan and so on mga kasambreros, ay may judgment at may sumpa na nag-aabang mga kasambreros. Alright, so now sa ating word of God no, apay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and then good words mga kasambreros, no, kind words sa ating mga labi as long as we are alive sa mundong ito. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, paalam po.